Kabanata 1166. Hindi lang iyon, kundi tuluyan ng gumaling ang lahat ng peklat sa kanyang katawan. Kahit na ang katawan ni Zephyr ay kakilakilabot at ang kanyang kakayahang gumaling ay kahanga-hanga, hindi siya kailanman makakabawi sa ganoong kaikling panahon. Anong nangyayari? Nang makita ang mga manipis na itim na kidlat sa katawan ni Zephyr, parang nagulat ang Nine Netherbird. Kung ikukumpara kay Zephyr, mas malinaw ang kapangyarihan ng Blazing Sun Hail Lightning mula kay Leho, na sapat ang lakas para durugan ang sansinukob. Noon, si Leho sa ilalim ng Immortal Emperor ay umasa sa kapangyarihang nakakawasak ng mundo ng Purgatory Lightning upang yanijin ang lahat ng nasa landas nito. Ito ay walang talo at bihirang makatagpo ng kalaban. Sa kultibasyon ni Zephyr, bagamat kaya niyang labanan ang kapangyarihang elektrikal, imposibleng lumaban siya sa ganitong antas. Lalo na ang mga sugat sa buong katawan niya, napakasakit noon, pero ngayon wala nang natitirang mga peklat. Hindi ka panipaniwala. Bye-bye. Dahan daw ang bumukas ang palad niya. Sa gitna ng kanyang palad, ang mga sinag ng itim-asul na liwanag ay nagsalpukan na parang dalawang sumasayaw na dragon at ahas. Ang asul na kulog ay natural na kapangyarihang elektrikal ni Zephyr, at ang itim na kulog ay halos kapareho ng Blazing Sun Hail Lightning ni Leho. Bakit may pabago-bagong anyo ng nagliliyab na araw at impyerno na kidlat sa iyong katawan? Halos lumuwa ang mga mata ng Nine Netherbird mula sa mga butas nito habang nakatingin ito sa crippled Sun Thunder ni Zephyr. Naging kakaiba ang paraan ng pagtingin nito kay Zephyr. Ikaw ba talaga ang anak niya sa labas? Hindi. Masyado ka pang bata, o talagang inapo ka niya? Imposible yan. Hindi pa siya nag-iwan ng kahit anong lahi sa buong buhay niya. Magwala ka. Galit na sigaw ni Zephyr sa Nine Netherbird. Gayunpaman, nakita niya itong kakaiba. Matapos magpalitan ng ilang suntok, kahit na nakatanggap ang kanyang katawan ng ilang malalakas na suntok, ang lakas ng kuryente sa loob ng kanyang katawan ay sumailalim sa ilang kakaibang pagbabago. Bukod sa kanyang sariling lakas ng kuryente, ang lakas ng kuryente ni Leho ay unti-unti ring pumasok sa butil ng kanyang katawan. Hindi lang ako nataman, pero kaya ko ring sipsipin ang Blazing Sun Hail Lightning ng kabilang panig. Ang posibilidad na ito ay agad na tinanggihan ni Zephyr. Bagamat kontrolado rin niya ang kapangyarihang elektrikal, hindi niya kayang sipsipin ang natitirang Blazing Sun Hail Lightning. Marahil ay iisa lang ang dahilan para sa ganoong posibilidad. Iyon ay, may kusang nagturok sa kanya ng natitirang Blazing Sun Hail Lightning. Maliban kay Leho, walang ibang makakagawa nito. Gayunpaman, bakit tinurok ni Leho ang natitirang Blazing Sun Hail Lightning sa kanyang katawan? Kung magkukunwari siyang gagawin niya ito, hihina ang kakayahan ni Leho sa pakikipaglaban. Bukod dito, umiiral si Leho sa anyo ng isang kaluluwa. Kung patuloy niyang iturok ang natitirang Blazing Sun Hail Lightning sa kanya, mapapabilis nito ang kanyang pagkamatay. Swoosh! Bigla na lang, sa sandaling ito, muling gumalaw ang figure ni Leho, inihihiwalay ang sarili mula sa layong libu-libong metro. Sa sandaling ito, unti-unting umuunlad si Leho. Sa kanyang kamay, ang luma at malalim na punyal at sinag ng Diyos ay nagkasabit. Ito ay isang itim na nagliliyab na araw at impyerno na kidlat, na nagtipon sa sukdulan, kasabay ng paglabas ng sinag ng Diyos. Kabanata 1167. Ito ba? Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng Nine Netherbird nang makita nito ang mga kilos ni Leffa. Mag-ingat ka. Ito ang pinakamakapangyarihang natatanging kasanayan ni Leho. Ito ay tinatawag na Heavenly Thunder Ember. Ang galaw na ito ay inilalabas sa napakabilis na bilis. Napakabilis nito na kayang sundan ang bilis ng liwanag. Sa isang iglap, papatayin nito ang daan-daang Thunderlights. Pagkatapos, ito ay magsasama-sama at bubuo ng isang materialisadong blade. Ang kulog at kidlat na nakapaloob dito ay sapat na malakas upang sunugin ang lahat. Sa sandaling ito, natatakpan ito ng mga itim na apoy. Halata na naipon na nito ang lakas nito sa sukdulan. Sige, bilisan mo at umalis ka rito. Kapag patuloy kang lumaban dito, mamamatay ka. Sa sandaling ito, tinalikuran na ng Nine Netherbird ang pagsasama nito sa pisikal na katawan. Kahit para dito, ang pagsuko sa pisikal na katawan nito ay isang mahirap na desisyon. Ngunit sa sandaling ito,
Ayaw nitong mamatay ng walang kabuluhan si Zephyr. Hindi mahalaga. Habang nakatingin kay Leihu sa harap niya, magaan na sabi ni Zephyr. Sa sandaling ito, tila may naisip siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga sinag ng Diyos, at dahan-dahan siyang tumayo roon. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang selyo, at ang kulog at kidlat ay patuloy na nagtitipon. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihang elektrikal upang labanan ang nagliliyab na araw at impyerno na kidlat. Habang nakatingin kay Zephyr, bahagyang nagpakita ng kaunting tuwa ang mga mata ni Leihu. Bagamat napakaliwanag, nakuhanan ito ni Zephyr. Buzz! Biglang may sumigaw mula sa kamay ni Leihu na parang napunit. Sa sandaling ito, isang malaking itim na butas ang lumitaw sa paligid niya. Ito ang itim na butas na naiwan ng napunit na espasyo. Kumislap ang itim na butas. May isip ng isa kung gaano kagulat-gulat ang naabot ng kapangyarihang pinakawalan niya. Maanghang. Sa sumunod na sandali, tila tinamaan ng kidlat ang katawan ni Zephyr. Sa harap niya, isang malaking itim na talon ng kidlat ang marahas na tumama sa kanyang katawan. Mainit, kidlat. Ang kapangyarihan ng Blazing Sun Hail Lightning ay agad na naglabas ng isang hindi mailalarawan at kakilakilabot na kapangyarihan. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Zephyr na ang kanyang katawan ay tila nasunog at napunit. Sa sandaling ito, ang kuryenteng nakapalibot sa kanya ay hindi man lang kayang labanan ang kanyang kalaban. Hindi lang iyon, unti-unting naglalaho ang mga braso, binti, at iba pang bahagi ng katawan ni Zephyr. Zephyr. Umalangaw ng nakakabaliw ang boses ng Nine Netherbird. Masyadong mabilis ang lahat ng ito. Kahit ang Heavenly Thunder Ember ay hindi makatakas o makareact. Kasabay ng isang tunog ng pagkapunit, nagsimulang mahulog sa bitag si Zephyr. Ang bilis nito ay malamang na sapat na mabilis upang habulin ang bilis ng liwanag. Nang malapit nang maglaho si Zephy, biglang huminto ng bahagya ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, ang walang katapusang asol na kariktan at ang itim na liwanag ay mabilis na nagsalpukan. Sa isang iglap, ang katawan ni Zephyr, na malapit ng gumuho, ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Ang mga sinag ng asol at itim na kinang ay dahan-daang nagsanib at nagaktibo, nagkasalubungan sa isa't isa. Boom! Sa sumunod na sandali, ang mahiwagang hugis gasuklay na simbolo ng runak sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr ay bahagyang nanginig, at sa sumunod na sandali, ang mga manipis na kahanga-hangang karangyan ay mabilis na umikot. Pagkatapos, ang asol at itim ay perpektong naghalo, at ang itim at asol ay nagtagpi-tagpi upang bumuo ng isang perpektong balanse. Kabanata 1168. Bye-bye. Iminulat at ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, naramdaman niya na nakabuo siya ng isang hindi may lalarawang kontrol sa elektrisidad. Ang ganitong uri ng kontrol ay tila kayang bumuo ng isang mahusay na kontrol sa mga kidlat sa pagitan ng langit at lupa. Kung ikukumpara sa orihinal na kontrol, ito ay lampas sa imahinasyon. Sa wakas, dumating na ang sandaling ito. Isang kahoy na boses ang dahan-daang tumunog. Si Leihu ang nagsalita. Sa sandaling ito, kahit na nasa isang kahoy pa rin ang poster ni Leihu, mayroon pa ring ilang mga nasa sabik na ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata. Leihu, pabago-bago pa rin ang emosyon mo. Isang tingin ng kawalan ng paniniwala ang sumilay sa nagliliyab na pulang mga mata ng Nine Netherbird at sumigaw ito ng malakas. Haha, munting ibon, matagal na panahon na. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Leihu. Isang ekspresyon ng kawalan ng paniniwala ang sumilay sa nagliliyab at pulang mga mata ng Nine Netherbird at sumigaw ito ng malakas. Haha, munting ibon, matagal na panahon na. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Leihu. Kasabay nito, nagsimulang maglaho ang figure ni Leihu. Anong problema mo? Bakit ka nagiging soul body? Isa pa, ako ang Nine Netherbird, hindi ang maliit na ibon. Hindi mo na kailangang banggitin ang nangyari noon. Ang makita kang muli ay maituturing na isang masayang pangyayari. Bata, ang kakaiba ng katawan mo. Kaya mo talagang tiisin ang nagliliyab na araw at impyerno kong kidlat. Isa pa, iba ka sa akin. Ang kontrol mo sa kidlat ay hindi nagmumula sa iyong lahi. Kakaiba ito, at ang iyong lahi ay mas kakaiba pa.
Pinaikit ni Leiho ang kanyang mga mata, na para bang tuwang-tuwa siya na maaaring manahin ni Zephyr ang Blazing Sun Hell Lightning. Lahat ng kakaibang kasanayang ipinakita ko ngayon ay ganap na naipakita ng nagliliyab na araw at impyerno na kidlat. Ang iyong kapangyarihang elektrikal ay tila karaniwan, ngunit sa katunayan, hindi ito simple. Makikita ito sa pamamagitan lamang ng pagsasama sa nagliliyab na araw at impyerno na kidlat. Ginagamit mo ba ako bilang test subject? Nang marinig ang sinabi ng lalaking ito, hindi napigilan ni Zephyr na magtanong ng may kakaibang ekspresyon sa mukha. Ubo. Dahil sa pagdududa ni Zephyr, maging si Leiho, na ang ekspresyon ay parang kadiri, ay hindi napigil ang umubo. Ang ganitong uri ng ekspresyon ng pagkakasala ay nagpapahiwatig na talagang ginagamit ng lalaking ito si Zephyr bilang isang pagsubok. Wala na akong natitirang oras. Mabuti sana kung may makapagmana nitong Blazing Sun Hell Lightning. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na magagawa mong pagsamahin ito ng ganito kaperpekto. Siguro dahil malapit na siyang mawala, prank ang inamin ito ni Leiho. Ang lalaking ito. Nang makitang inamin ito ni Leiho ng napakasimple, maging si Zephyr ay hindi napigil ang mapangiti ng mapait. Hahaha. Sa isang pitik lang ng daliri, nawasak na ang lahat. Bata, gamitin mo ang aking nagliliyab na araw at impyerno na kidlat sa mabuting paraan. Sa sandaling ito, kasabay ng isang mahabang ungol, biglang gumalaw ang soul body. Sa sumunod na sandali, unti-unting naglaho ang soul body, ngunit may liwanag na lumalabas mula sa katawan, at pagkatapos ay mabilis itong sumabog sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr. Kung tungkol naman sa boses, umalangaw ito sa hangin, puno ng kalungkutan at kawalan ng pagsang-ayon. Nang makitang nawala ang figure ni Leiho, biglang bumigat ang atmosfera sa buong espasyo. Isang dakilang general ng isang henerasyon, isang kataas-taasang eksperto. Matapos mawala ang kanyang kaluluwa, hindi gaanong alam ng maraming tao ang tungkol dito. Sayang. Sabi ni Zephyr sa mahinang boses. Kabanata 1169. Hindi masamang tao si Leiho. Isa siyang tunay na eksperto, mas magaling kaysa sa kanyang amo, ang matandang magnanakaw. Gayunpaman, sinusundan niya ang isang puno ng puot na amo. Sumanghal ang Nine Netherbird at nanghihinayang na sinabi. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalaking alitan at puot ang mayroon sa pagitan ng Nine Netherbird at ng Immortal Emperor, sukdulan ang pagkamuhi ni Zephyr sa Immortal Emperor. Bagamat hindi kami guro at disipulo ni Leiho, tinuruan niya ako. Dahan-daang yumuko si Zephyr habang nakatingin sa kaunting espiritual na liwanag na natitira kay Leiho. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bahid ng kaseryosohan. Ako, si Leiho, ay nalulugod na magkaroon ng isang disipulo na tulad mo. Isang boses ang dahan-daang narinig. Kasunod nito, lahat ng liwanag mula sa kaluluwa ay agad na naglaho ng walang bakas. Sa sandaling ito, tuluyang nawala si Leiho sa mundong ito, at maging ang pagkakataon nitong muling ipanganak ay naglaho na rin. Sa sandaling nawala ang espiritual na katawang ito, malinaw na nakita ni Zephyr ang kakaibang liwanag na itinuturok sa pagitan ng kanyang mga noo. Pagkatapos, pinigilan ni Zephyr ang mabigat na damdamin sa kanyang puso at mabilis na naghanap. Di nagtagal, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang liwanag ay pataas at pababa at pagkatapos ay mabilis na sumabog. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Zephyr na biglang nanigas ang kanyang katawan, at ang mga kalamnan sa buong katawan niya ay nagsimulang mabilis na kumaibot. Dahil sa matinding sakit, hindi niya sinasadyang tinakpan ang kanyang noo. Basang-basa rin ng pawis ang kanyang damit dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Zephyr, anong problema mo? Nang makita ang pagbabago kay Zephyr, ang Nine Netherbird ay nagulat at agad na sumigaw. Hindi. Wala. Bagamat nanginginig ang katawan ni Zephyr, hindi naman ito naapektuhan ng kanyang isipan, kaya dali-dali siyang sumagot. Ang bola ng liwanag ay ilan sa mga alaala ni Leiho. Kaunti lamang ang mga ito, ilan lamang sa mga tala tungkol sa paggamit ng natatanging kasanayan ng Blazing Sun Hell Lightning. Ang mga natatanging kasanayang ito ay ang mga ipinakita niya ngayon lang. Hindi lang iyon, mayroon ding ilang iba pang natatanging kasanayan na hindi ipinakita ni Leiho sa simula. Sa mga alaalang ito,
Ang mga tala ng mga natatanging kasanayang ito ay napakalinaw. Matapos pagsamahin ang mga natatanging kasanayang ito, maayos na na-master ni Zephyr ang mga natatanging kasanayang ito. Ito ay pangunahing sanhi ng alaala ni Telhu. Ang kanyang bola ng liwanag ay isang katawang nagtitipon ng kaluluwa, na maaaring ituring na susi sa bukas na elektrisidad. Hindi lang iyon, ngunit matapos pagsamahin ang mga alaalang ito ng kaluluwa, ang sariling kapangyarihang elektrikal ni Zephyr ay umabot na sa perpektong antas ng pagsasanib sa blazing Sunhill Lightning. Masasabing magkakaugnay ang mga ito. Ngayon, ang kapangyarihan ng kulog at kidlat na ipinapakita ni Zephyr ay daramihin, dahil sa kapangyarihan ng kulog at kidlat, hindi lamang umiiral ang kanyang kapangyarihang elektrikal, kundi naglalaman din ng kapangyarihan ng nagliliyab na araw at impyerno na kidlat. Ang perpektong kombinasyon ng dalawang puwersa ay lalong nagpalakas sa kakaibang kasanayang ipinasa ni Leiho. Masasabing si Zephyr ang naging kahalili ni Leiho, kaya gaya ng sinabi ni Zephyr, kahit na ang dalawa ay hindi tinaguri ang guro at disipulo, iyon ang katotohanan. Phew! Sa wakas, nang may sama na ang huling alaala, unti-unting hamupa ang paghinga ni Zephyr. Sa sandaling ito, naibubuod na niya ang kanyang mga natamo. Kabanata 1170. Sa alaala ni Lelho, kakaunti lamang ang natatanging mga kasanayan. Bukod sa Flaming Thunder Sting, ang Divine Robe of the Blazing Sunhill Lightning at ang Heavenly Thunder Ember na kanyang nakita, naroon din ang Wings of the Blazing Sunhill Lightning at the Charismo Thunder. Ang mga pakpak ng nagliliyab na araw at impyernong kidlat ay lubos na kontrolado. Isang pares ng malalaking pakpak ng kidlat ang lumitaw sa kanyang likod. Napakabilis ng mga ito na kayang maglakbay ng 10,000 metro sa isang iglap. Ang The Charismo Thunder ay isang malawakang galaw ng pagpatay. Ang mapanirang kapangyarihan nito ay hindi mas mahina kaysa sa Flame Lightning Sting. Bukod dito, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang tinatawag na saklaw nito ay pambihira. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayan upang kontrolin ang hindi mabilang na mga haligi ng kidlat sa walang laman na hangin. Nakalaylay ang mga ito at gumalaw, agad na pinukaw ang makalangit na kidlat upang pumatay. Ang pagsugpo sa mga banal na haligi ay agad na bumuo ng maraming pag-atake na parang kidlat sa dagat sa nakapalibot na lupain. Ang lakas ng atakeng ito ay nagpatindi sa tindi ng atake. Sa mga alaala ng paligsahan ng Leiho Legacy, ginamit niya ito upang kontrolin ang lugar sa layong 10,000 kilometro, at winasak ang isang sinaunang akademya. Hindi inaasahan na si Leiho ay gumawa ng isang mabuting bagay bago siya namatay. Bumantong hininga ang Nine Netherbird. Ang Leiho na ito ay isang general sa ilalim ng Immortal Emperor at nagtataglay ng kamanghamanghang cultivation. Gayunpaman, pagkatapos mawala ang Immortal Emperor, siya ay naging isang soul body na ginagamit upang protektahan ang libingang ito. Kakaiba. Habang nakatingin sa malaking puntod, sabi ng Nine Netherbird sa mapaglarong tono. Tama. Sa isang pitik lang ng daliri, karera ng isang emperador, pagkamatay ng isang ministro, at matagal na pagkawala. Tila may nakatagong kwento ang mga salitang ito. Tila hindi kusang loob na nandito si Leiho. Habang nakatingin sa libingan, nagpa siya si Zephyr na tuklasin ang misteryo. Maituturing na Panginoon niya si Leiho, at ang biyaya ng kanyang mana ay hindi malilimutan. Sa makatuwid, kung may pagkakataong malaman ang kwento, o sa halip, ang Immortal Emperor ang nasa likod nito. Kailangan niyang pagbayaran ang halaga ng Immortal Emperor. Tara na. Sa wakas, malapit ko nang mabawi ang pisikal kong katawan. Habang nakatingin sa sinaunang libingang ito, ang boses ng Nine Netherbird ay halatang puno ng pananabik. Huwag kang mag-alala. Gayunpaman, magiging iyo rin ito sa kalaunan. Sabi ni Zephyr nang may mapang asar ng ngiti. Kakabawi lang niya ng ilan sa kanyang mahalagang enerhiya nang magsimulang maglakas loob ang lalaking ito na pumasok sa libingan. Humph, katawan ko yan. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay makakapag-integrate na rin ako sa katawan ko. Siyempre, hindi mo maiintindihan. Galit na sabi ng Nine Netherbird. Sa katunayan, mula sa sandaling naselyuhan ang panahon ng dinastiya hanggang ngayon, ang pagdurusa ng mga taong ito ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Swoosh! Kumislap ang dalawang figure at mabilis na sumugod patungo sa malaking puntod.
Nang papalapit ang libingang ito, lalong naging kahanga-hanga ang nakakatakot na figure ng kabilang panig. Para itong isang sinaunang tuktok ng bundok. Dahil sa proteksyon ni Leiho, mabilis na nahanap ng dalawa ang pasukan ng libingan. Ito ay isang tarangkahang bato na gawa sa higanteng bato. Buksan. Buksan. Habang papalapit ito sa libingan, lalong nagiging masigla ang espiritual na katawan ng Nine Netherbird. Ang espiritual na aura sa paligid ng katawan nito ay lalong naging siksik. Sinamahan ito ng isang malinaw at mabangis na ungol habang ang isang itim na apoy ay marahas na itinaas mula sa mga pakpak nito.